Pero happy-happy lang tayo. Oo, yun nga, nalungkot. Maraming mga nalungkot, mga bossing, doon sa ano. Maraming nalungkot doon sa nangyayari dito sa Davao. Oo, kasi 'di ba nakita natin yung bahay ni Pangulong Duterte biglang nagkaroon ng for sale. Sabi ko, bakit biglang binibenta to? Na biglang nagkaroon ng for sale. Oo, medyo sa akin mabigat 'yun. Mabigat 'yun sa akin. O ilagay nyo rin sa comment ninyo, comment section, kung mabigat din ba sa kalooban ninyo na makita yung iconic na bahay ni Pangulong Duterte ay binibenta. Alam ninyo, sa totoo lang lahat ng mga presidente sa buong Pilipinas, siguro sa buong mundo kasi when you become a president, nagiging kang part ng history ng bayan mo. Oo, kasi sobrang bihira talaga yung chances na ikay maging presidente. So, usually nakagawian na natin na lahat ng tahanan ng mga presidente ay pinipreserve yan. Pinipreserve yan. O lalong-lalo na, itong bahay ni Pangulong Duterte, sa lahat ng tahanan, itong tahanan ni Pangulong Duterte yung pinakatumatak sa mga Pilipino kasi yaan ang simbolo ng isang leader na matino, simbolo ng isang leader na mahal ng bayang Pilipinas at hindi magnanakaw. Napakasimple ng bahay na yan, yung bahay na green. O alam ba ninyo na yung bahay na green na yan, sa sobrang pagmamahal ng mga taga Davao dyan, noong nabalitang i-raid yan, hindi na huminto ang mga tao na nagpupunta dyan at voluntaryo na nagbabantay. Ayaw nila na mababoy masira yung bahay ng kanilang pinakamamahal na presidente. Tapos biglang nagkaroon ng sigalot dyan nung nakaraan lang na biglang pinaalis daw yung mga tao. Mantakin mo, nagpupunta yung mga tao dyan, pagbigay ng nagsasakripisyo, nagbabantay, bigla mong papaalisin ng walang kaabog-abog. Sa tagal na nandiyan dyan yung mga tao, bigla mong pinaalis ng walang kaabog-abog. Nagulat yung mga tao at nagtampo sila. Even the homeowners daw yata, medyo nagulat kasi parang biglaan. Binigla yata. Tapos ginamit pa yung homeowners para sabihin na pinapaalis na yung mga tao. Ha? Ang tagal-tagal na nandiyan yung mga tao. Gustong-gusto nga ng mga homeowners, yung mga tao dyan dahil somehow nagiging safe yung lugar nila dahil marami nagbabantay. Tapos, makalipas ang ilang araw, biglang nagkaroon ng for sale. Nagulat naman tayo, bakit for sale? Yung ibang mga presidente, pinipreserve yung mga bahay nila. Yung lugar na yan, historic yan. Alam nyo ba na nagpunta dyan si Shinzo Abe, yung namatay na Prime Minister ng Japan? At nung nagpunta siya dyan, ang dami daw niyang realization sa buhay. Sabi niya, how come and how can a person with the highest authority sa buong bansa is living simple, living normally and simple. How can that be? Napahiya daw siya sa sarili niya kasi siya daw bilang Prime Minister talagang everything is provided at namumuhay talaga siya ng marangya because that's how Japanese are treating their leaders. Dito sa Pilipinas, si Pangulong Duterte, even na meron siyang palasyo, hindi siya natutulog dun sa palasyo na yun. May palasyo para sa kanya, hindi siya doon natutulog because he's so simple na ayaw niya or kinikilabutan siya na magbuhay marangya because never niyang ginawa yun sa buong buhay niya. Nagsimula ang Davao ng maliit na at magulong lugar nung pinasok niya nakipag-usap siya sa mga tao. He made the truce with the people. Linisin natin, disiplinahin natin na ayos niya yung Davao nang hindi niya kailangan ng kagarbuhan. Walang kagarbo-garbo. Pag Pasko lang, doon sa ancestral house nila, namimigay sila ng regalo sa mga citizens ng Davao. That's it.
Ngayon, biglang-bigla, itong bahay na to na simbolo ng kasimplihan, na simbolo ng pagiging isang leader na totoo na hindi nagkamal ng limpak-limpak na salapi ng pagnanakaw sa bayang Pilipinas. Ito yung bahay na tinitirhan ng presidente bago siya maging presidente, sa tinagal niya ng mayor at naging congressman pa siya. Ito rin yung bahay na binalikan niya at lagi niyang sinasabi, I've been a president, I've been the president of the Philippines. Kahit isang kwarto o poste, hindi nadagdagan itong bahay ko. And dyan talaga siya tumira at tumitira. Diyan siya talaga nakatira. Kasi yung bahay na yan, as far as I know, minana niya pa yan sa nanay niya. Yung minana nga nung kapatid niya, nabili na din niya eh. As far as I know if I'm not mistaken. Pero hindi talaga si Pangulong Duterte lumipat sa any malaking bahay. Kung meron man silang malalaking bahay, mga anak niya may malalaking bahay, hindi siya lumipat doon. Talagang dyan siya. Kasi yan talaga yung bahay niya. Tataka ko. Bring him home, tayo ng bring him home. Tapos putang ina yung bahay niya binibenta. Saan siya titira? Although alam naman natin marami siyang pwedeng tirhan. Marami siyang pwedeng tirhan, I know. Pero bahay niya yan, bakit nyo binibenta? Hindi, wala naman tayong pakialam, buhay nila yan eh. Pero nagtatanong lang tayo, siguro naman hindi lang yan ang property nyo. Ibenta nyo na yung iba. Huwag naman yan. Baka naman, ibigay nyo na sa taong bayan yan. Mahal ng bayang Pilipinas si Pangulong Duterte. Mahal din nila yung bahay na yan. Dahil yan ang bahay ni Pangulong Duterte. If you have other properties to sell, go ahead and sell it. Alam mo, ang mga Duterte, as far as I know, hindi naman sila sobrang naghihirap. Kasi, marami nagsasabi na, baka kailangan na nila ng pambayad ng abogado. Kaya binibenta na yung bahay na yan. I don't think na ganun sila kahirap. Oo, magiging sampal yun sa mukha ng mga anak nila. Kasi si Inday Sara, basically, mayaman yan. May asawa niya, mayaman din. Si Pulong, marami rin naman negosyo. Si Baste, siguro, hindi naman naghihirap yung mga yan. I mean, pag sinabi mo kasi na talagang naghihirap na at kailangan ng ibenta yung mga property, wala na bang iba talagang paraan? I believe maraming paraan pa yan. Marami pang pwedeng pagkunan kung talagang pera lang ang pinag-uusapan Kasi if you want to picture, parang wag naman, hindi naman ako maniniwala siguro to picture Pangulong Duterte na pulubi na. O hindi nagnakaw yan sa taong bayan, oo, pero hindi naman siguro pulubi yan na ultimong gamot, wala nang pambili, na wala nang pambayad ng abogado. I'm sure handa naman sila sa mga expenses at mga kaso na yan. Oo, kasi nakakahiya naman. O katulad yan, makikita naman natin, hindi ba, pagka, yung si Madam, makita naman natin si Madam, mga naka-Goyard yan, naka-Hermes yan. O bakit hindi nyo muna ibenta yung mga Goyard tsaka mga Hermes nyo bago nyo ibenta yung bahay? Pakilamero ka, Boss Dada. Benta nyo muna yung mga alahas nyo, yung mga diamante. O baka meron pa kayong mga naitatabi dyan. Yun muna. Huwag na muna yung bahay. Grabe naman kayo eh. Kumbaga, mahal din ng mga, kumbaga parang, it's part of the history already. And as much as possible, gusto natin ma-preserve sana yan. May pera ako bibili niyan eh. Diba? Kung may pera ako bibili. Hindi, nalungkot lang yung mga kababayan nating Pilipino. Marami naman nagsasabi, bahay naman nila yan, pakialam nyo. Oo nga naman. Pero baka lang, meron pa kayong ibang pwedeng ibenta. Yun na lang muna. O, iwan nyo na muna to. Iwan nyo na muna yan. Oo, kasi kasi pangit naman yan, hindi ba? Mamaya sabihin natin na talagang naghihirap, tapos biglang makikita mo naman, panay naman ng flaunt ng mga mamahaling mga bagay-bagay. Hindi ba? I mean, it doesn't add up. Oh, it doesn't add up. Hindi, masyado lang din importante sa ating mga Pilipino yung bahay na yan. And I just hope na we can all save it for as a reminder sa lahat ng mga future leaders natin that once sa buong history ng Pilipinas, once nagkaroon tayo ng isang leader na simple,
isang leader na makatao, isang leader na mahal ang mga Pilipino, isang leader na minahal ang Pilipinas, isang leader na talagang pinangalagaan ang interes ng hindi lang mga mayayaman na mga kaibigan, kundi ang interes ng mga Pilipino na talagang araw-araw nagsusumikap at lumalaban para iraos ang araw-araw. That once there was a president who lived among us, na may isang presidente na naintindihan yung pangangailangan ng mga tao sa laylayan, naintindihan yung mga pangangailangan ng mga magulang na may mga adik na anak, naintindihan yung pangangailangan ng mga magsasaka, mangingisda, lahat ng tao, OFW, mga estudyante, mga istambay, lahat nasaklaw nitong tao na ito, at lahat ay talaga namang naniniwala at naniwala na may pag-asa pa pala ang Pilipinas dahil nagawa ng isang tao. So, very important na itong ating pinakamamahal na Pangulong Duterte, we need to celebrate him. Ngayon na buhay pa siya, hanggang sa kabilang buhay niya, we need to celebrate him, and we need to masariwa natin yung posibilidad. Araw-araw ipaintindi natin sa taong bayan that there is a chance, mayroon tayong pag-asa na magkaroon ng maayos na bayang Pilipinas, because once in our lifetime dito sa Pilipinas, nagkaroon tayo ng matinong presidente, and hopefully because of this mga itong bahay na ito, itong mga rebulto na ito, I hope that it will remind us na gaano kamahal ng Pilipinas at mahal ang Pilipino ni Pangulong Duterte. Hindi siya nagnakaw, hindi siya nangurakot, hindi siya nangulimbat. Kahit na anong batikos mo sa kanya, hindi siya nagdemanda, hindi niya sinikil yung kalayaan ng mga kalaban niya or bumabatikos sa kanya, na hindi niya sinikil ang karapatang pangtao ng mga yan. Wala siyang hinaras noong panahon na siya ay presidente. Malabong-malabo yung sinasabi nila na pag nakalabas siya, ihaharas niya, nek-nek nyo. Hindi nga kayo nakaranas ng harassment, kaya nga lalakas ng loob nyong gumawa ng kahayupan ngayon Kasi hindi nyo naranasan yung harassment nung presidente si Pangulong Duterte, lalong-lalo pa kaya ngayon na ang tanda-tanda na ng tao. So ipaglalaban natin hanggang kamatayan ang lahat ng yuyurak sa pagkatao ni Pangulong Duterte. Lalabanan natin yan, whatever the cost. Lalabanan natin itong mga mapagsamantala na ito at itong mga propagandista na ito. Si Pastor Apollo Kibuloy at si Pangulong Duterte ay biktima ng politika nila Ontiveros, at ipaglalaban natin sila hanggang dulo. Walang hihinto. Hanggat nasa kapangyarihan ang mga switik at mga salot na bayan na yan, huwag tayong hihinto. Ayan. Ang boses ng masa hindi natatakot, katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag.
pili-piling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang